Okay guys, magandang araw sa inyo, good day. Meron po tayong bagong item ngayon for 2024 at i-open lang po natin siya. Yun nga po pala last video natin, yung Umarex na bullpup. Medyo nahinto po tayo gawa ng meron po tayong isang masugid na buyer at binili niya po yung unit natin, so hindi na po tayo nagkaroon ng chance na gumawa pa ng bagong video. Anyway, may parating naman po tayo na bago ulit nun, so itutuloy na lang din po natin yung video nun. Yan, tiklop na natin ito. Excuse me guys, medyo malikabok. Okay, ito po siya. Ansin na natin ito. Ito po yung ating HDR Home Defense series ni Umarex. This is the Home Defense series T4E, training for engagement ni Umarex. This is the HDR 50, caliber 50 po siya na yan, kung makikita nyo po, it's 11 joules 11 joules po ito. Now tong unit is dumating po ito with yan, ito na mismo yung unit natin. So ang maganda po dito is, unlike po nung traditional na CO2 pistol na pag nilagyan nyo siya na CO2 kailangan ubusin nyo na yung laman doon kasi masasayang lang yun eh. Sisingaw at sisingaw din yun after mga ilang linggo, so by the time na kailangan nyo na ulit siya, wala na siyang karga. Not like tong mga ganito, tong mga series na to, meron mo siya tinatawag dito na ito yung nagpi-pierce. Ito yung nagpi-pierce nung CO2. So itutulak nyo lang itong gano'n. Ayan, lumulubog ko yan. So pag nasa loob na yung CO2 tapos yan, na-push in, pag pinush nyo po siyang ganyan, automatic po yung mabubutas niya na yung CO2 and then ready na po yung agad. Tapos may indicator naman po yan, ito lalabas yan. Gagawa ko tayo separate video para dito, para sa pag-testing na po natin. Lalabas po ito, magpro-protrude po ito, tapos yun yung parang indicator niya na loaded na siya ng CO2. And then yun sa magazine naman niya, ito naman po yan, parang 6 rounds ng 50 caliber. Maganda po siya, ang gandang build nito. Tsaka ito yung 11 joules, no? Malakas na po ito for a pistol na ganyang kalaki bala, 50. So tabi po muna natin siya. Ito po yung mga kasama niya. Okay, may kasama siyang, ayan, may kasama na CO2. May kasama siyang, may kasama siyang 6. Ilabas natin para makita nyo. Hindi kita naka tape pala, kaya pala teka, sarain na natin. Atin naman na to. Okay, so this is your typical CO2. Okay, 12 grams CO2. Ito yung nilalagay nyo dito sa loob nito. Eh ngayon it's medyo maigpit, so sample lang natin, no? So may kasama siyang Allen wrench. So yan. Okay, so mabuksan na ho natin siya.
Yan. Ayan na po yung loob niya. Ewan ko kung nakikita niyo yung loob. Okay. So, ang paglagay po nito is bottom down. Yan. Kasi ito yung pang pierce niya. Yan. Yan yung pang pierce niya. So, ilalak nyo lang ito dyan. Actually, pwede mo ilak yun ng ganyan. Kahit hand tight lang, pwede nyo yan. Yan. Hindi pa loaded dyan. Pero once na pinalo ko to, mabubutas niya na yung CO2. And just to show you na hindi pa po siya butas, yan. Okay. Intact pa rin yung seal ng CO2 natin. So, yun yung kagandahan sa kanya na unlike nga dun sa traditional na CO2 pistols, pag nilagay nyo siya ng CO2, hindi nyo alam kung hanggang kailan lang siya maglalas at baka mamaya pag kailangan nyo na, wala na laman. Kaya usually nga ako, pag yung traditional CO2 yung gagamitin natin, ideally pag nilagay nyo yung CO2, ubusin nyo na yung laman. Ito kasi yun nga, dahil nga dito sa technology na to, okay, pag gusto nyo na siyang gamitin, abangan nyo na kagad ng bala, lagay nyo sa mismong airgun, okay, tapos push nyo lang to and then loaded na siya, semi-auto na siya. So press na lang kayo ng press and trigger, pull na lang kayo ng pull and trigger, and then aim, and then yun na yan. Kaya maganda siya talaga pang home defense kung ayaw nyo talaga ng lethal way. Pero syempre hindi naman siya actually talagang, ano pa masasabi natin, kung kaya nyong kumuha ng tunay, then might as well go for it pagka pang defense talaga, no? Pero kung hindi, at hindi naman kayo violent masyado, ayaw nyo mag-up ng tunay na airgun, tunay na barrel, and then maganda rin alternate to. Then practice na lang kayo kung saan nyo patatamaan yung intruder. Yun, sa home defense. So ito yung 50 caliber niya. Actually ito is solid rubber to. So ito is intended to for pang-practice to. Pwede rin to kasi may mga video rin ako nakita na ganito yung ginamit, nagmamarka rin to sa katawan, lalo na kung sa mukha nyo tatamaan, medyo ano yun, diba? Okay, so ang paglagay nito is wag dito, diba? Dito nyo lagay sa harap yan. Sa harap ng paglagay. Ito yung likod kasi ito yung nag-iikot sa kanya. Andyan yung mechanism na nag-iikot. So ang paglagay nyo ng rubber balls or kahit anong bala is papasok. Kumbaga from barrel pa gano'n. Okay, so sa ngayon lalagyan lang muna natin ng ganyan, and then ito yan, may slot siya doon para i-hold yung locking pin niya. Tapos drop in nyo lang yung magazine and then lock. Yan na siya. Yan, kahit pindutin ko lang pindutin yan, wala yan, pero umiikot siya, di ba? Yun, umiikot to. Umiikot, di ba? Pero hindi siya lalabas kasi wala pang hangin, wala pang ano, CO2. So anyway guys, ito nga yun, caliber 50. Ito, ang maganda dito is 11 joules. Hindi nyo na kailangan mag-upgrade pa. Well, actually meron pang upgrade pa dito, kaya lang wala dito sa Pilipinas noon, at ewan ko kung magkakaroon dito noon. Kaya nitong maging 21 joules, pero napakalakas na noon.
Yung isa pang mare-recommend ko bukod dito, actually meron to yung pistol type na HDP, pistol yon. Ang sistema naman ng loading nun is parang dito may parang butas yun dito sa may ilalim ng barrel niya. Doon mo ilalagay yung mga bala. Okay, ang naging experience ko lang doon, syempre dito sa atin, di ba, i-store mo siya na may CO2 na hindi naka-punch, andun lahat yung bala. Pag medyo tumagal, naninikit yung mga bala, lalo na pag rubber ball ang gamit mo. Siguro pag yung polyballs hindi siguro, pag yung polyballs kasi plastic yun, solid plastic yun, hindi. Pero pag yung rubber balls, naninikit siya. Kaya minsan pag putok nyo, hindi nag-a-advance yung susunod na round dahil naninikit nga. Kaya hindi ko nasubukan sa volleyball, pero baka rin naman pwede sa volleyball. Ang maganda lang naman kasi dito sa advantage nito, actually meron rin dyan, may 11 joules din nun. Ang maganda lang kasi dito is bili lang kayo ng magazine, mas mabilis mag-load kasi gaganyan nyo lang yan, push nyo palabas, tapos lagay nyo na yung bago, diba? Kung marami kang ganito, maganda ka na nito, anim, may load lahat, lagay lang kayo na lagay. Unlike yun, suot kayo ng suot, anim, tapos go. Tapos pag naubos na yon, meron kayong parang iusog nyo ata yun parang may spring type din yun na iusog nyo parang ganyan, tapos tsaka nyo ipapasok yung bala. So medyo igaganon nyo yun para pumasok yung mga bala doon. Tapos pag puno na, mahigpit na yon, and then ready to fire ka na. Tsaka parang ano ata yun, 5 shots ata yun, 5 shots. Ito mas mabilis to, mas mabilis. Tsaka ito kasing HDR50 na to, marami tong accessories. Meron tong holster, tapos alam ko nga yung iba pa, nakita ko parang may silencer pa sila nilalagay. Actually maingay to, malakas to. Okay, rule ng nag-own ng gun, no? Huwag nyo ipo-point yung dulo sa inyo or sa kahit saan man na hindi nyo gustong tamaan. Kahit na laruan lang to or kahit airgun lang to, i-apply nyo rin yung ganong rule. Okay, tsaka palaging off yung daliri nyo sa trigger. Mahirap na yung accidental discharge, lalo na pag naka-loaded na to. Okay. Yung kanina talagang pinakita ko yun, i-click na to kasi talagang hindi naman siya talaga puputo. Hindi talaga, dahil walang hangin pero kung may hangin na to, wag. Medyo palaging off yung trigger, off yung trigger finger niya. Okay guys, so sa ngayon yun lang muna tayo. Next time, promise, i-test fire natin to. At yun, pakita ko sa inyo kung paano siya gamitin, tsaka kung gaano siya kalakas. Okay, thank you.